Ngayon, kasama natin si Janela, Manolo, and Maurice, ang cast ng Oh My G! Hello guys! Welcome to Kapamilya Chat. Why don't you say hi sa lahat ng chatters na naka-online ngayon? Hello! Hi everyone! What's up guys? Ano ginagawa dito first time? First time mo ba talaga? Kasi yung mga chatters nga kanina, parang ilang beses na daw nila nakasama dito si Janela, but still they can't have enough of course, Janela. Dahil from sample at saka yung mga wiki, totoo naman, ang daming chatters at flooding na kanina. And again, para po sa mga chatters na sabi kanina nakaka-chat daw nila si Morrison, sa kabilang chatroom po yun, ang link po ay omyg.eds-cbn.com/chat. Ayan, ikalan nyo yan sa mga friends nyo na nakalogin sa kabilang chat. Ayan. Simulan na natin yung tanungan. First question is, dahil napaka-successful ng OMG, ano daw ang feeling nyo ngayon? Parang in-expect nyo ba daw simula pa lang na ganito yung kumbaga parang effect niya sa mga fans? Feel ko it would be a success kasi it's about faith, it's about family, it's all about the virtues of life. So pretty much it's a lot of teens can relate. So for sure a lot of people would watch it. So yeah. Yun nga, I'm happy naman na it's successful kasi it's very modern and we worked so hard to give a show not just with, kilig-kilig, may values din siya. Yes, but expect ko po siya na maganda yung ratings kasi sa story pa lang po, ang daming may inspire, makaka-relate kasi marami naman tao na pagkaya ng life ni Sophie. Pero hindi nakakita kay Gia. Yung parang si Gia. Twice. Yung parang daming problema sa life, pero hold on sa faith. Ayan, nakausap natin ng tatlong to before mag-start yung OMG, of course. But now na medyo talagang madami nang pinagdaanan yung characters nyo dito sa OMG. Ano yung characteristics ng roles nyo dito na feeling nyo na mas nakaka-relate kayo? Kung yung similarities nyo with the characters. Of course, so una medyo wala pa masyado. But ngayon na para matagal-tagal nyo na silang ginagampanan. Maris. Yung role ko kasi nag-isa sa lahat ng mga kakulitan. Siguro nakarelate ako sa part na high school pa to. Yung parang may tinatago siya na crush. Pero hindi niya masabi, wala siyang magawa kasi, may siya, may iba siyang iniibig. Yun lang. May tinatagong crush, hindi masabi, nakaka-relate. Mamaya natin tatanungin si Maria. Si Janela. Ako, ano nga ba? I guess nakarelate ako sa strength ni Sophie. Like, despite problems and broken family, she still learned how to be independent and strong. She didn't let it get to her. Actually sobrang relate ako kay Harry kasi yung character niya sobrang chick boy, maraming girls, so sobrang nare-relate talaga ako. De, joke lang kasi, hindi talaga kasi... Yun, actually, medyo malayo kasi si Harry lagi lagi galit, pero ako sobrang happy face ako, so medyo iba talaga yung character ko at saka character ko. Ayan, okay, sige. Nakatingin nyo na naman ko sa'yo. Mas sumasagot ka. Lesson na natutunan mo, kumbaga for you, maraming lessons na natututunan every episode dito sa OMG, but for you, yung pinaka-best sa tingin mo, yung natutunan mo dito sa serie. Si Janela mo, as Sophie. Can I think? Go. Moment of silence. Siguro, it's all about faith. Wait, hindi ko mag-put together. Kahit anong mangyari sa life mo, minsan kasi nafe-feel natin na wala nang nakikinig, no one understands na. Pero God is always listening, and in ways you don't understand, He's never gonna give you something na hindi makakabuti sa'yo. So, yeah. No matter how hard life is, no matter how people don't understand you, kahit na gano'n, you still have the faith to go on with life. Kasi kahit you don't see God personally, you still see Him spiritually. So kahit you just use your faith to go on to life. Marie. Sa story ko ni Sophie, yung mga lessons ko po na-learn
is yung life talaga maraming challenges, marami siyang mga obstacles. Tapos, kung darating na yung point na hindi mo na siya kakayanin kasi sobrang hirap na kasi nagkasabay-sabay. Pray lang talaga, nakakatulong talaga yung pag-pray. Kasi yun din nangyayari sa family namin noon, up until now, pero nag-hold on pa rin kami sa prayer. Favorite scene so far sa lahat? Si Manolo. Siguro yung favorite ko is when my mom and I fight kasi that's where Bakit gusto mo yun? Hindi, kasi that's where, kasi that's where, nare-reveal yung backstory ni Harry na bakit siya galit sa mundo, bakit ganun. So, ma-realize ng tao na, ay, hindi lang siya na bully, may dahilan kung bakit siya ganun. So, parang I like that style. Ako, I love every single scene I have with G. Parang, ako mismo natututo ko sa character ko, sa mga VO niya, yung mga iniisip niya. Ako natututo ako. So, I'm happy when I have seen G. Yeah. Yes. Yes, please. Ano pa yung scene ko? Favorite ko talaga yung pag-flip ng mga isaw. Grabe, sobrang... Thank you na binibigyan ako. Tsaka off-cam, parang between takes, niluluto ko yung mga cameraman. Siguro yung favorite ko, yung kakulitan namin ng Jeremy with Sophie. Yung tinur namin siya sa pangkulat. Yun yung favorite ko. Eto for Manolo and Marisa, how was it like na parang in a way, parang third party kayo dun sa Mornella Love Team? Kasi di ba na-establish na yung Mornella Love Team, marami na siyang following. So bilang medyo partner mo si Janella dito and ikaw si Marlo, paano yung feeling? Nakaka-receive ba kayo ng parang negative reactions from the fans? Si Marisa muna, yes, go. Ako naman po hindi. Kasi parang natutuwa nga sila kasi parang sinusuportan nila ako. Kahit anong ma-role ko, kahit pulubi, kahit ano, sinusuportahan pa rin nila ako. Parang hindi naman ako nakaka-receive ng negative comments. And yun, sorry sa mga Mornella Love Team. Trabaho lang. Mga personal, let's go. Yun nga po na, hindi naman mawawala talaga yung pag may love triangle. Siyempre, both love teams have their own fans. So, siyempre, in a way, mag-aaway sila. So, it's normal lang. So, I just go with the flow. Ayan, for Sophie naman, sino daw ang favorite G na nakakasama? Baka magtampo yung ibang G. Diba, iba-ibang version. Pero sige, that's not, yung Ano sino na parang favorite. Nakapagets na Pero parang yung pinaka, nakakalitan more subject. Sige, go. Ayan na. Jagalisa. Wala. Mami, makatingin na yung favorite na G. Si ano na lang, Hindi, ako Hindi for sa me. ako. Pinaka-effective for me talaga si Tito Leo, si Old Man. Yeah. Bakit pala? Kasi para talaga siyang si God. That's the ideal God sa mind ng mga tao, di ba? Yung lolo na nagli-listen. So parang, yung una kong single yung namatay yung parents ko. Hindi ko siya talaga si God. Ayan, ito. What makes OMG the relatable sa youth? Kumbaga, in this day and age na parang digital na talaga lahat. Habang nag-dinner, text-text sa mga tao, diba? Facebook, laro ng Smash of Clash. Kung ano yung parang trending ngayon, Dub Smash. Pero dito sa OMG, of course, napapakita na through technology, parang nakapag-usap pa rin si G. So, aside from that, what makes you think na parang nakaka-relate ang mga fans nyo na kabataan sa OMG? Siguro everyone kasi din naman has their personal, we all have our personal struggles. So, yung mga lessons sa OMG parang pwede mo rin, na-open yung mind nila na pwede mo rin pala kausapin ng diretso si God. You don't have to, hindi mo idadaan sa saan. You can talk straight to Him. Aside from G, there are also, you can learn a lot of values of having a family and yun, having a family. Sa akin po, siguro natutunan nila na despite sa lahat ng mga problems mo sa school, emotionally, kasi kapag high school ka, ang dami mong problema emotionally, sa family, sa studies. Siguro po, para sa akin, may inspire sila na maging masaya.
kasi free naman yung happiness na nakukuha mo naman yun sa lahat. Kahit sa maliliit na bagay. To be happy. Yan, ang ganda ng mga quotable na Yes, oo naman. Oh, nakakainis. Yan. Papakita natin yung mamaya backstage ang mga reaction na mga nagsiselfone dito. Ayan. Mag-break po muna tayo. Papasamin natin energy ng mga nag-chat ngayon on a rainy afternoon, di ba? Papasayahin muna natin sila later. Meron tayong mga killer questions para sa ating, yes, killer questions para sa ating mga guests. Dito lamang po sa Kapamilya Chat. Don't go away. Kapamilya Chat, of course, kasama pa rin natin si Marie, si Janela, and si Manolo. Ayan. Walang energy yung mga... Now, na-energize na tayo dahil yung mga nakikinig dyan, yung mga palakpak. Sisimulan na natin yung killer questions para sa ating tatlong guests. The first is, of course, Janela. Kailangan may background support. Ayan. Go on, please. Heartbeat. Ayan. Si Janela kasi syempre napanood na natin siya from Be Careful With My Heart to Oh My G, diba? And mostly yung mga roles niya, yung mga kike roles, goody-goody roles, na talaga naman, syempre, parang ginagaya din talaga ng mga teens. But if you're asked daw to do a contrabida role for a teleserye, would you accept? And why? Yes. Yun. Contrabida role, would you accept? Teka, feeling ko Miss Universe. If I were to be offered a role, a contrabida role, siguro, pag-isipan yan ah. Ito na ang chance mo. Ito na ang chance. Eh. Siguro kung bibigyan ako ng contrabida role, As of now, sa'yo, sa feeling mo ngayon, hindi pa naman siya, kumbaga, hindi pa naman siya final. Pero ngayon, na itinanong siya sa'yo, siguro titingnan ko kung yung role mismo, kung ano siya, kung ano yung circumstances niya. may pinagagalingan ba yung pagiging kontrabida? Depends, yes. Yes. Okay. Safe ng answer. Convinced ba ang ating mga ang ating audience? Yes! Oh! Tama naman. Okay, next, for Maurice. Ayan, syempre si Maurice, diba medyo from PBB. Syempre fresh na fresh, diba? Tsaka bagong artista, fresh star. Ano yung tingin mong edge mo sa mga kasabayan mo ngayon or sa ibang mga artista na ka-age mo? Ano yung ibang may offer mo? Kasi di ba nakikita sa PBB, ang bait ni Maurice, ang hindi ni Maurice. But bilang isang artista, ano yung edge mo? Yung ibibigay mo iba? Iba? Pwede ako maging lalaki. Hindi ko alam. Ano ba edge ko? Siguro po, kung bibigyan ako ng, kunwari, papasabihin ako na mahirap siya. Siguro po, ibibigay ko yung best ko para ma-achieve yung, ano ko. Kasi po, I can sing, I can dance, pero with practice, I can fly, I can reach the heavens above. Joke lang. Siguro po, yun, yung mga talent ko, i-show ko, and ibibigay ko lahat. Ayan. O, convince naman. Kapalakpak dapat yung audience natin. Si Julian Mauricio, napaka-slow clap, para hindi convinced. Ayaw ng sagot. Okay, and last of course, for Manolo. Manolo, ayan. Ano? Sabi mo? May follow-in question dito. Ayan. Meron, ito actually, sinento ng mga chatters kanina, so I just have to ask. Ayan, dahil dun sa loob daw ng Pinoy Big Brother, of course, nakita na parang naging close kayo ni Nicole. Diba? Yung another ex-housemate na si Nicole. Nagkaroon ka daw Nagkaroon ka daw ba talaga ng... Binasol yung ingay ni Julia. Nicole Ayala to. Nagkaroon ka daw ba talaga ng feelings kay Nicole? Culture Z. First, I would like to thank my RM, Ate Zenny, for being Ayan, back to the question. The very beautiful and the very sexy Ate Zenny, could you please
band, if pakizoom, ever. pakizoom.